isa din po sa mga nais gawin ng ahensya yung pagdedeklara ng food security emergency. Supposedly dapat ngayon yun eh. Tama po ba, ASEC? Kailan po kaya ang declaration? Will it be this week po ba o sa susunod na linggo? At ano po ang naging batayan ng ahensya para nga po ideklara itong food security emergency? DJ Chacha, as of kahapon po ng close of business hours, hindi pa po natatanggap ng DA yung resolution po ng National Price Coordinating Council na nagre-recommend po na mag-declare po ng food security emergency on rice. Kaya hindi pa po namin ito ma-declare. Sa oras na ito, wala po akong informasyon kung natanggap na po officially ito ng DA. Kung natanggap na po, sakali pong matanggap na po namin ito, magkakaroon po kami, bibigyan po namin ng aming secretary na pag-aralan po itong mabuti. Mga 2 days po siguro kung talaga pong may basis na po tayo at magdeklara ay idedeklara na po ito. Sa salita din naman po ng ating Pangulo ay may suportahan naman po niya itong gusto po or balak pong gawin ng DA na mag-declare ng food security emergency on rice. Oo. Para lang po maging malinaw sa mga nakikinig at nanonood sa atin, kailan po pwedeng magdeklara ang DA ng food security emergency? Kayo po mismo ang magpaliwanag, ASEC. Dalawa po kasi yung sitwasyon na nakalagay po doon sa ating inamyendahan na Agricultural Tarification Act. Kapag meron pong shortage sa ating pong supply ng bigas at meron pong extraordinary increase in prices po ng bigas sa merkado. Sa ngayon po, sapat po yung ating supply. Kaya ang magiging basihan po ng departamento ay yung extraordinaryong pagtaas po ng presyo ng bigas. Kapag na-declare na po ito, ay ang mangyayari po para po i-balance po natin ang presyo ng bigas sa merkado, ilalabas po natin yung stock po ng bigas sa National Food Authority. At ito po ay ibebenta po sa pwede po ito ibenta sa ating mga national government agencies, local government units, kasama po dito ang ating Office of Civil Defense at sa public po ay maibebenta po ito through the Kadiwa po. Oo. Yung pong binanggit ninyo na dalawang dahilan no kung bakit po pwedeng magdeklara nga po ang ahensya ng food security emergency. Yung una, hindi naman sinasabi nyo dahil wala po tayong kakulangan sa supply ng bigas. Yung pangalawa, dahil sa may pagtaas sa presyo na hindi na nga po maipaliwanag, base po dito sa monitoring ng mga grupo, pababa na daw po yung presyo ng bigas. Hindi daw po ba masyado ng late itong declaration ng food security emergency at ito ay ginagawa lamang dahilan para po mai-release o mailabas yung mga lumang stock na nandun po sa bodega ng NFA? Kung base naman po sa magagawing pag-evaluate o pag-analyze po ng ating secretary, nabanggit ko po kanina, once natanggap na po namin yung resolution, magkakaroon po kami ng 2 araw na pag-aaral para tingnan din po ang presyo sa merkado ng bigas. At kung kinakailangan na po talagang kailangan pa rin pong mag-declare ng food security emergency on rice, ay mangyayari po ito sa susunod na araw. So as of now, hindi pa rin talaga sigurado kung may declaration. Opo. Sa ngayon po, pwede pong matuloy, pwede rin pong hindi. Pero base po sa mga datos na hawak ninyo, kung sakali lang po magdedeklara, gaano po katagal naman kaya itong food security emergency? Kung na-declare na po ito, depende po ito sa magiging galaw ng presyo ng bigas sa merkado. Kung mag-i-stabilize na po at wasto or tama na po ang presyo ng bigas, ay maaari na pong i-lift yung declaration po na iyon. Depende kung bababa po ang presyo ng bigas. Pero hanggat hindi nagsistabilize, tuloy lang po yung food security emergency once declared. Though, ang sabi nyo nga po kanina, ASEC, hindi pa naman sigurado yan dahil wala pa rin naman declaration. Doon po sa ilalabas, kung sakali mang matuloy ito, 300,000 tons, metric tons po ng bigas. Tama po ba, ASEC, ang ilalabas po ng NFA? Kung sakali naman po na mailabas na po yan, paano po yung buffer stock naman ng NFA? Saan po natin kukuhanin yun? Tama po kayo, 300,000 metric tons po ang ilalabas. Kapag nagkaroon din po kasi ng declaration ay
Ang kagawaran po ay or ang National Food Authority po ay meron din pong kapangyarihan na bumili po ng bigas sa ating mga local farmers at inaasahan na rin po kasi natin ang anihan po ng ating palay at may bibigyan daan din po ang pagbili po ng NFA ng bigas po mula po sa ating local farmers. O, sa mga local farmers po natin kukunin. We Opo, appreciate po the opo. efforts of the government dito para nga po mapababa itong mataas na presyo nga po ng bigas na mayroon tayo ngayon. Ginawa na po natin yung EO62, yung pagbawas po sa taripa, nandyan din po ang MSRP. Sa mga balita, sinasabi din po Opo. ang deklarasyon ng food security emergency. Pero sa ngayon, sa nakikita po natin, dun pa lang sa EO62 na dati na pong naipatupad, hindi naman po bumababa yung presyo ng bigas. Napag-uusapan po ba sa ahensya kung irerekomenda na sa Pangulo yung pag-lift po nitong EO62? Inaasahan pa rin po kasi natin na unti-unti pong bababa ang bigas, lalo na po kung magkakaroon po tayo ng deklarasyon. Ito naman pong tariff po based po sa EO62 ay meron pong regular na pag-aaral tungkol po dito. Ang susunod po na pag-aaral ay sa March po ng taong kasalukuyan at dito po pag-uusapan or i-analyze at i-evaluate kung kailangan po ba siyang i-retain or ibalik na po siya sa dati.